Patuloy ang paghahanda ng COMELEC sa kanilang o sa kauna-unahang BARM parliamentary elections para sa susunod na taon. Ito'y sa kabila ng hiling na ipagpaliban muna ang eleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nanindigan ang Commission on Elections, tuloy-tuloy lang ang paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM. Sa kabila yan ng hiling ng Bangsamoro Transition Authority sa Kongreso na ipagpaliban muna ang magiging makasaysayang halalan sa susunod na taon dahil sa pagkakahiwalay ng sulu sa BARM. Para kasi sa COMELEC, batas lang ang makakapigil sa nakatakdang eleksyon. Gusto natin ipakita na hindi naman napapa-apekto ang COMELEC sa mga maaaring ma-file na ganyan sapagkat again, hanggat walang batas na andun yung paghahanda ng Commission on Election. Tatapusin natin itong filing ng candidacy mula November 4 to 9 at therefore doon sa mga nag-agam-agam, nagdadalawang isip ang mga kababayan natin na andito mismo ang inyong commission and therefore we are willing and able and we will be accepting all your certificates of candidacy. Para naman ipakita ang puwersa ng komisyon sa paghahanda para sa parliamentary elections, personal silang pumunta sa Cotabato City, Maguindanao del Norte para sa pag-arangkada ng COC at CONCAN filing. Sabi ng komisyon, sa buong BARM, may nagsumite ng COC para sa district representative at may nagsumite rin ng CONCAN para naman sa political party list. Iisa naman ang nais nila, matuloy ang halalan sa 2025. Kami na mga religious leaders, walang mainam na gawin maliban sa dito na makikibaka sa parliament. Kasi alam niyo yung kalakan ng parliament gumagawa ng batas. So baka hindi mainam sa amin na may mga magawang batas na labag sa katuruan ng Islam, which is ang Bangsamoro, yung moral governance, iyan na yung Islam. So baka magsisi kaming mga religious leaders. Personally, we will call the both houses, the House of Representatives and the Senate, to disregard that kind of proposal and tell the COMELEC to proceed with the elections. Sa nakatakdang parliamentary elections, 73 na posisyon ang pupunuan sa BARM. 4 na po para sa nominees ng political party, 25 para sa district representative, 8 naman para sa sectoral representative. Pero 2 lang ang iboboto ng mga botante, 1 political party at 1 district representative. Paliwanag ng komisyon, kasabay ang parliamentary elections sa national at local elections sa May 12. Kaya naman, mas malaking gastusin lang kung hindi ito matutuloy. Mas mahal po kasi kapag automated. Kapag po nag-automated tayo dito sa Bangsamoro, baka po gastusan natin ng mga 3 bilyon piso. Dito po kasi ngayon sa gagawin nating halalan, sa Mayo 12 ay nakaride ang Bangsamoro sa national and local election, kung kaya hindi po ganun kagastos. Hamon naman ng COMELEC sa mga nais kumandidato para sa parliamentary elections. Kung nais nila maging mapayapa ang halalan, sila na mismo ang pumuli sa kanilang mga taga-suporta para walang gulo sa darating na eleksyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.